Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot? Nabastusan si Senator Bing Lacson sa ipinalabas na minority report kaugnay ng flood control hearing. Git niya, huwag daw sanang pangunahan ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan niya. Senator Bing Lacson nabastusan sa ginawa ng grupo ni na Senator Rodante Marcolita. Welcome back to Kakibat TV. Matapos nga pinagpistahan sa mundo ng politika ang ginawa ni Senate Blue Ribbon Committee, Senator Bing Lacson, natila sablay sa kanyang dalawang testigo na dinala sa Senado nitong Lunes, January 19, 2026 na kung saan agad pinutak tinagbash sa social media matapos mapanood ng ilang netizens na habang nagtatanong si Marcolita sa mga testigo ay si Senator Bing Lacson ang sumagot na kinagulat ng publiko. Sige, let's move on. Kung walang members na gusto magtanong doon sa ating dalawang bagong witnesses, no? Mr. Chair, gusto ko sanang magtanong lang sana sige, kung go ahead. papayag ka. Of course. Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo, but we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay Ho. And you were there as what? Staff ng tenant. May tenant kasi si Doris Magsaysay Ho. At kinabukasan nga ay nagpa-press conference agad ang minority bloc na sina Senator Amy Marcos at Senador Rodante Marcolita na kung saan ibinahagi nito ang kanyang hinalakit ukol sa ginawang investigasyon sa Senado na kung saan napatanong ito sa mga press people kung may napansin ba sila sa mga kaganapan sa nasabing kapulungan. Anong gustong ipapansin ni Senador Marcolita sa tagpo na yon, Nelson? Ano ha? Na yun naman ang tinanong niya sa naging press con kahapon, kasama niya si Senadora Amy Marcos. Yan. Okay na? Pakinggan natin, Senador Marcolita. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot? Kasi po kung nagtatanong ang isang katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, diba? Iwanan na po natin yun kung hindi nyo napansin. Ang ibig ko lang sabihin dito, tinatanong ko po siya, bakit kaya kayo napunta doon kung ang inyong layunin lang pala ay ituro yung diskaya na sila pala yung ginamit na nagpapaalis sa kanila dahil yung daw bagong may-ari kailangan na yung bahay at humihingi sila ng ilang panahon pa lang dahil napakahirap maglipat ng kanilang mga gamit. So yung pala si Diskaya lang pala yung itinuturo na siya yung nandun. Ayaw namang aminin ni Diskaya na hindi nga ako nakapunta dyan sa South Forbes na yan. Ba't ako na naman ang tinuturo ninyo? Pwede ko po bang malaman, kayo po nagtuturo kayo, nakatakip ang mukha nyo. Ako po na tinuturo nyo, wala bang karapatan na makita ko man lang ang mukha nyo. Ayaw po, hindi rin pinaalis yung mga maskara. Pero ang isa pong importante doon na dapat napansin nyo, yung sinabi nilang address, 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Saldico na sinabi niya yung isang 1 billion. Yun po, nagulo tuloy, humaba no? Ang simple lang naman tanong ni Senador Marcolita, pansinin nyo lang po, ito lang gusto niya sabihin. Sa akin pong pagkatanong, sa halip na yung dalawang witness na sumagot, hindi po sila sumasagot, kundi si Senador Bing Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee. Yun lang naman. Matapos nga ang press conference ng grupo ni na Senador Rodante Marcolita ay agad sinagot at naglabas agad ng pahayag si Senator Bing Lacson na ayon pa sa kanyang binitiwang salita na paano daw niya rerespetuhin ang simbolo sa pambabastos sa komite at buong kapulungan ng Senado ukol sa investigasyon ng flood control scandal. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Nabastusan si Senator Bing Lacson sa ipinalabas na minority report kaugnay ng flood control hearing. Git niya, huwag daw sanang pangunahan ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan niya. Nasa frontline ang balitang yan si Mian Los Baños. Tinawag na walang respeto ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang inilabas na report ng minority bloc kaugnay sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Ayon kay Lacson, paano niya
respetuhin ang dokumento na sumisimbolo ng pambabastos, hindi lang sa komite, kundi sa buong Senado. Bilang mga batikan ng mambabatas, dapat alam daw ng mga taga-minorya na may tamang proseso sa pag-adopt ng committee report sa plenaryo. Hindi naman daw sila pinagbabawalan, sadyang may tamang panahon lang para maisumiti ito at hindi dapat nakikipag-unahan sa Blue Ribbon Committee. Sa inilabas na minority report, may matrix ng mga politiko, public officials at pribadong individual na nadidiin sa flood control scandal at ilan sa kanila itinuturo si dating House Speaker Martin Romualdez. Una nang sinabi ni Senate President Tito Soto na piraso lang ng papel at walang bigat ang tinatawag na minority report. Bukod sa hindi ito pinadaan sa tamang proseso, hindi rin tama na isinumiti ito sa opisina ng Senate President. Si Senator Risa Hontiveros, hindi pa raw nababasa ang tinawag na minority report. Pero nakikiisa siya sa nakasaad dito na posibleng may pananagutan si dating Speaker Romualdez. Leadership has greater responsibility talaga. And kaya rin sinimulan at ipinagpapatuloy ng Blue Ribbon. Nabanggit yung pangalan nila. So, I guess bukas din yung pagkakataon na dumalo sila sa susunod na pagdinig at ibigay yung kanilang panig. Pwedeng imbitahan ng komite si Romualdez pero hindi siya pwedeng piliting dumalo dahil sa parliamentary courtesy. Kung dismayado ang ilang senador sa minority bloc sa takbo ng pagdinig, taliwas naman yan sa tingin ni Senator Hontiveros. I'm satisfied at dahil alam kong magpapatuloy siya. Hindi pa siya na-adjourn, magtatawag pa ng susunod na hearing. Yung coordinates, nakaka-frustrate talaga yung issue iyan. Tuloy na sayang ang oras, ang resources, pati ang pasensya ng taong bayan. Hinamo naman ni Hontiveros si Curly Descaya na makipagtulungan ng buo sa pagdinig at tigilan na raw ang pagpapavictim. Unang sinabi ng kontratista na parang ninanakawan naman sila kung isasauli ang kanilang yaman. May ilan na pong nagsabi na medyo makapal daw po yung mukha ni Curly Descaya. Medyo? Nang sinabi po niyang parang Sila nanakawan. I know, right? So, kaya talagang ilan sa amin halos mahulog sa silya. I mean, hello, sasabihin niya na ninakawan sila. Parang, parang hinold up tayo, tapos kailangan pa natin mag-sorry sa hold upper. I mean, tigilin na ng mga diskaya yung ganyang pag-iiwas sa mga tanong. Hanggang ngayon, hinahanap daw nila Hontiveros ang ledger na dati pang ipinangakong isusumite ng mga diskaya. Missing piece raw ito sa investigasyon dahil naglalaman umano ito ng mga transaksyon nila diskaya simula 2016 hanggang 2022. I think any concealment or withholding of evidence ay attempt para mag-conceal ng something or someone. Bakit yung mga taong 2016 to 2022 ay ayaw nilang ibigay ang ledger? Ang dali nila at unang ibinigay yung 2022 to 2025. But that's just 1/3 of the whole story na iniimbestiga ng Blue Ribbon. Hindi lang yung unang 3 taon itong administrasyon, pati yung buong 6 na taon ng nakaraang administrasyon ay kailangan para mabuo yung kwentong ito. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Romualdez ay yung nasa itaas or